Minsan, pag nakabili ako ng isdang to, ay ini-steam ko or ginagawa kong sweet and sour. So, ngayon, ibahin naman natin. Gagawin natin tinapa. Yes, a smoked pomfret or tinapang pompano. So, unang-una ay magpatunaw lang tayo ng 1/3 cup of salt dito sa 2 cups of hot water. Stir lang natin hanggat matunaw at palamigin muna. At pagkatapos ay meron tayong nabiling pomfret dito. Mga 1 kilo po to. Pinalinisan ko na sa pinagbilhan ko. Ayan. At ibuhos na natin itong ating brine. At pagkatapos ay takpan lang natin ng cling wrap. At ilalagay lang natin sa fridge ng mga about 2 hours. So after 1 hour ay baliktarin lang natin. Ayan. Para even po ang kanyang timpla or yung kanyang alat. At pagkatapos na nating naibabad ay banlawan na natin itong ating pompano. And then rub with calamansi juice each side. Including the cavity. Masarap kasi pag nilagyan natin ng calamansi, nababawasan yung lansa ng isda. At pagkatapos ay i-steam na natin ng mga about 20 to 25 minutes. So, tatakpan lang muna natin to para maluto ng bahagya itong ating isda. Ayan, siguradong luto na po to. And then, hanguin lang natin at palamigin. At dito naman sa ating kawali, lalagyan lang natin ng aluminum foil para hindi mangitim itong ating kawali. Ayan. So, doblehin lang po ang paglagay. At lalagyan natin ng 1/2 cup of rice. Ganyan, scatter lang natin. At itong ating sugar. 1/2 cup of sugar din. Brown sugar. At saka itong black tea. Ayan, nakakatulong to sa pagpapausok. So, kailangan natin ng 5 bag of tea. Ayan. Mas maigi na black tea yung gagamitin natin na pampausok. Pwede din naman gamitin yung green tea or any tea na meron tayo sa bahay. At pagkatapos ay lalagay na natin itong ating na-steam na isda. At isa lang na natin sa stove, mapausukan sa mahinang apoy. Itong sa akin umabot ng mga 2 hours. At pagkatapos ay pag ganito na po na golden brown na ay pwede na po nating hanguin. At ito na po yung ating ginamit na pampausok. Ayan po. Hindi po nangitim yung ating kawali. Ayan. So isang tabi lang muna natin. So gagawa muna tayo ng annatto oil. So nagpainit lang tayo ng 1/3 cup of cooking oil. And then naglagay tayo ng mga spices, bawang, bay leaves at saka peppercorns. At idagdag na natin itong annatto powder, mga about 3/4 teaspoon lang po. And then lutuin lang natin ng mga about 30 seconds at palamigin. At pagkatapos ay ibabrush na natin dito sa ating tinapang pompano. Para glossy po tingnan itong ating tinapa. Masarap pag nilagyan natin ng annatto oil. At saka maganda din tingnan itong ating tinapa. Yung natira nating annatto oil ay pwede nyo naman gamitin yan sa susunod nating recipe. Dahil homemade itong ating tinapa, ay pwede naman natin ito kainin kaagad. Pero sa akin ay gusto ko pang i-pan fry ito. Yung maging crispy yung ating tinapang pompano. At pagkatapos ay baliktarin lang natin. Hindi naman matagalan ang pagluto nito dahil luto na itong ating tinapa. Hindi lang naman sa pompano ang pwede natin gawing tinapa. Pwede naman bangos, galunggong, o kung ano pa yung mga isda na available sa inyo. At pag naging crispy na po itong ating tinapa ay pwede na nating hanguin at iserve kaagad na may kasamang kamatis, sibuyas, pipino at syempre yung ating masarap na sausawan. So, itry nyo na din ang gumawa ng tinapa mga mamshay at talagang napakadali lang po.